Magandang araw muli mga kapatid. Ang bilis ng gulong ng panahon. Ang bilis ng takbo ng mga araw. At hindi bumabalik, nagpapatuloy at hindi tumitigil. Agosto 8 tayo at 5 buwan na lang ang 2025. Ganun pa man, tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay buhay pa, na tayo pinagkakatiwalaan ng mga bagay para sa Kanya at nananatiling mga matatapat sa Kanyang kaharian. Tayo muna ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin at sa lahat ng inyong mga biyaya. Dalangin namin na sa biyaya ng panalangin, matuto kami muli, lalo na sa pangangailangan nito sa aming buhay. Kung ano kahalaga ang biyaya ng panalangin. Purihin ka sapagkat ikaw ay mabiyayang Diyos na patuloy na nagbubuhos ng inyong biyaya sa aming kaligtasan, sa aming pag-araw-araw na pamumuhay, hanggang ikaw ay darating para sa amin. Pagpalain mo itong mensahe muli sa amin, maging biyaya nawa sa aming kaluluwa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sinimulan natin sa nakalipas, mga kapatid, ang biyaya ng panalangin. Specifically, ang pangangailangan ng biyaya ng panalangin. Ibig sabihin itong mensahe natin ay the necessity of prayer. At bakit kailangan nga ang Diyos ay nakakaalam sa Kanyang karunungan at tayo'y bigyan ng isang pribilehiyo, isang biyaya, panalangin sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga salita na nagsasabing ating manahin ang mga pagpapala mula sa Kanya. Ito'y dadaloy mula sa panalangin. Ngunit, hindi dadaloy pag hindi tayo nananatili sa Kanya, pag hindi tayo sumusunod sa Kanya. Ang panalangin, kung natutunan ninyo ang dati nating mensahe na kalipas na mga buwan, ang panalangin ay pribilehiyo ng pagsunod. Tayo tinawag sa pagsunod sa pananampalataya. Habang tayo sumusunod, naroon ang biyaya ng panalangin upang tayo'y makakalapit sa Kanya at ibibigay sa atin. Sabi ng Juan 15:7, kung mananatili kayo sa akin at ang salita ako'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang kahit ano at ipagkaloob ko ito sa inyo. Yun ang pangako. At tayo'y nagpupuri sa biyayang ito. Pangangailangan ng panalangin, sinimulan natin ang 5 bagay na kalipas. Kailangan natin ang pagkain araw-araw. Lalo na sa espiritual na pagkain. Kung hindi sa inyo mahalaga na ipanalangin ang pagkain sa inyong katawan, dapat pang hindi tayo mawalan. Ngunit ang pangangailangan ng ating spiritual na pagkain ay kailangan at ipanalangin. Ibig sabihin, bawat umaga, sa binubuksan natin ang Biblia, nananalangin tayo na tayo'y makaunawa, na tayo'y bigyan ng karunungan upang tatanggap ng mga biyaya at pagkain ng salita ng Diyos. Kailangan natin ang panalangin sapagkat nangailangan tayo ng pagsisisi at paglilinis. Kapatawaran sa mga kasalanan. Kung wala ang panalangin, di tayo nalilinis. Di tayo hindi tayo na papatawad sa
sa panalangin ay nililinis tayo sa panalangin ng pagsisisi at kapatawaran. Pangailangan din ng katatagan laban sa tukso. Maraming tukso upang tayo magkasala, ngunit sa panalangin tayo ililigtas at palalakasin. Pangapat, nangailangan tayo ng panalangin upang iligtas sa mga panganib at kasamaan. Maraming kasamaan, maraming mga panganib, mga kalamidad, mga masasamang tao. Dalangin natin na iligtas tayo lagi araw-araw. Mga aksidente, mga kasamaan ng mga tao. Ano paman, kailangan tayo ng Diyos na gagabay sa atin at tayo lalapit sa panalangin. Panglima, pangangailangan ng karunungan. Tayo'y mga tao na umaasa lamang sa biyaya ng karunungan at dadaloy sa atin. Kailangan tayong mga marurunong. Ayon sa Efeso Kapitulo 5, na tayo nasa liwanag na kailangan tayong mga tao ng dunong karunungan. Yan ang 5 na nakalipas na mga pangailangan ng panalangin. Pang-6, pangangailangan ng kagalingan. Ito, kagalingan. Kailangan tayong ng lakas ng ating mga katawan sa mga panahon na tayo may karamdaman ng hihina. Ang Biblia nagsasabi na ang Diyos natin ay siya ang ating Jehovah Rapha. At kailangan tayo ng panalangin o panggagaling sa libro, sa aklat ng Santiago. Makikita natin ang payo, ang utos ng mga alagad ng iglesia, ang mga pangulo ng iglesia, na ipatawag upang tayo ipanalangin. Yan ang gawain ng mga elders. Manalangin sa mga may sakit. Ayon sa 5 ng Santiago, talatang 15. Meron ba sino man sa inyong may sakit? Hayaang ipatawag niya ang mga matatanda ng iglesia at kailangang ipanalangin. Kailangan silang magsipanalangin sa kanya na pinapahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Narito yung langis ng Panginoon upang ipapahid, at ang panalangin may pananampalataya ay magligtas sa may sakit. Tingnan nyo ang galaw ng Diyos sa pagpapagaling ng ating mga karamdaman dahil sa biyaya ng panalangin. Kaya huwag tayong aasa sa mga gamot, sa mga doktor. Umasa tayo sa Diyos. Unang gagawin natin pag tayo ay may karamdaman, mga kapatid, manalangin tayo. Manalangin. Kung walang elder ng church, ayon dito, tayo mismo. Manalangin ka ng kapatid o mag-text ka na si ano may sakit o ikaw may sakit. Yun ang lakas ng pagsasama-sama ng iglesia, ng church. Huwag mong aakuhin at sarilinin ang iyong sarili. Mayroong iglesia, no? Lagi, mag-text tayo, magsabi, mayroon akong fever ngayon, hindi ako makapasok. Please, ipanalangin niyo ako. Mayroon akong sakit sa aking ulo, sa aking katawan. Anuman, ask for prayer. Yan ang sabi ng Biblia. No? Sinabi nga ng 5 rin ng Santiago, confess your sins to one another and pray for one another. Yun. Manalangin tayo sa isa't isa, lalo na sa kagalingan. Si Haring Hezekias sa aklat ng pangalawang Hari 20 ay sinabihan ni Propeta Isaias
na siya'y maghanda na, ayusin ang kanyang pamamahay sapagkat siya'y mamamatay na. Isang kalungkutang balita, makakalungkot na balita na siya'y papanaw na ayon sa propeta. Ngunit hindi nagpatalo si Haring Hezekiah. Siya'y dumalangin, lumapit sa Diyos. Siya'y humarap sa Wall of Jerusalem at nanalangin. Sinabi niya ang kanyang puso, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. At dininig siya. Dinagdagan siya ng ilang taon? 15 taon. Wow. Kung ako'y dagdagan ng Diyos ng ganon, 15 taon. Kung ngayon ay 66, 76, plus 5, 81. Sana. Pinapanalangin ko sa Panginoon, darating ko ng 100. Sana. Mabot nga ang pinakamatandang babae sa mundo. Narito siya. Naroon siya sa Negros. At 124 ang edad niya. Kanyang panganay, sobra na rin 100. Yun, sa panalangin, pahabain ng Diyos ang ating buhay. Nagpupuri si Hezekiah sa kanyang dagdag na mga taon. Yan naman ang pangako ng Diyos sa mga tumutupad sa pagkilala sa mga magulang. No? The honoring of our parents, sabi ni Biblia, yan ang unang pangako, unang utos na may pangako. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. For this is the first commandment with a promise. Anong pangako? Haba ng buhay. Yun. Pang-anim. Pang-pito na pala. Tapos ng kagalingan, pangangailangan ng gabay. Isang pangangailangan ng panalangin na hindi maaaring alisin. Araw-araw. Kailangan tayo ng kagalingan. Kailangan tayo ng gabay, patnubay. Bawat araw sa ating paggising, sa ating pagpanalangin, hindi mawala dapat ang gabay, patnubay. Sa awit 31:3, sinabi ng Biblia sinabi ni David, sapagkat ikaw ang aking bato at kublihan. Kaya alang-alang sa iyong pangalan, pangunahan at patnubayan mo ako. Tingnan nyo, kanyang panalangin ng patnubay at pagpanguna sa kanya. Dahil ang Diyos ay ang kanyang kublihan at bato. You are my rock and you are my refuge. So guide me. Ako'y nakatago na sa inyo. Ikaw ang aking lakas. Ano pa? Gabay, patnubay. Tayo lalakad, gagalaw, gagawa, magplano. Hindi maaring sarili natin. Kailangan ang kanya, ang kalooban ay nasusunod. Sa kanyang gabay, ayon sa awit 32:8, ito ang sagot ng Panginoon. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Tingnan nyo. Ipaalam ko sa iyo at ituturo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhin kita ng aking mga mata. Yung gabay ng Diyos. Ibig sabihin, mata niya yung nakakakita ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi naman na nariyan siya at sa bagay, nariyan talaga siya. Kung ano nakita niya, dahil siya nakakakita sa hindi natin nakikita, sabi niya, gagabayan kita ng aking mata. I will instruct thee with mine eye. His eyes that sees all things, all dangers, all things that are wrong to follow, to do. He wants us to be there in His perfect will. Okay. Gabay. Yan ang pangako sa Kawikaan 5 and 6, no? Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths.
So anong tatlong kondisyon ng gabay? Magtiwala, huwag magnahan sa sariling karunungan, at kilalanin siya sa lahat ng ating mga balak, uh, sa lahat ng ating mga daan. At sabi niya, itutumpak kita sa iyong landas. Yon, landas natin, gabay. Pangailangan ng gabay. Pangwalo, pangailangan ng pag-ibig. Pag-ibig. Bakit kailangan ito? Ito ang nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. Ayon sa Juan 13:33 hanggang 35. Malaman nila na kayo'y mga alagad, na kayo aking mga alagad kung kayo'y nag-iibigan. Sabi naman ng 1 Juan 4, ang Diyos ay pag-ibig at dapat din tayo umiibig sapagkat siya ay pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala, hindi sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin itong sign, itong ugali ng pagpapakilala na tayo mga Kristiyano. Kaya ipinapanalangin ito ni Pablo. Sabi ng Biblia, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig, Roma 5:8, sa atin, ibinuhos. At sa Pilipos 1, nanalangin si Pablo sa napakahalagang bagay. At ito rin ang ating ipanalangin. 1:9 and 10 sa Pilipos. At dinadalangin ko ito na ang inyong pag-ibig ay higit pangang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng paghatol. Anong ipinalangin ni Pablo? Nasasagana yung ibinuhos ng Diyos sa ating puso na pag-ibig ay parang binhi. Ibig sabihin, pagsagana yung application ng pag-ibig natin. Sasagana tayo sa pag-ibig sa asawa, sasagana sa pag-ibig sa mga anak, sasagana sa pag-ibig sa mga kapatid, sasagana. Ibig sabihin, ang ating pagsagawa, at ano pa, pagsagana at paghatol, yun, our judgments, the applications of our love for each other. Ito rin ang bunga ng aplikasyon ng salita. Sa 1 Pedro 1:22, ito ang sabi ni Pedro. Pakinggan nyo. Yamang dinalisay na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pagsunod ninyo sa katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu tungo sa pag-ibig na hindi pa kunwari. Tiyakin ninyong mag-ibigan kayong mataimtim sa isa't isa. 1 Pedro 1:22. Yun. Kaya ang panalangin ay paglago sa pag-ibig at paghatol. Ano pa? Upang inyong mapatunayan ang mga bagay na magagaling. Mapatunayan, ayon sa Biblia, ang tama, ang magagaling, ang excellent. We will be able to prove to do what is excellent when love is there. Kaya ipanalangin, God, araw-araw, nananalangin ako, bigyan ako ng pag-ibig, palakasin ang aking pag-ibig sa aking asawa, sa aking mga anak, sa mga tao na tinuturuan ko. Sa inyo dyan sa tayo. Ang puso ko naway laging nananalangin sa inyo, nagmamahal sa inyo. Kayo naman din sa akin. At sa isa't isa dyan, dapat sana sa bawat pagsamba natin at paglapit sa isa't isa, magsabi tayo, mahal kita kapatid. Ang ganda. Magsasabi, I love you brother. I love you sister. Yun. And I pray that your love be abound yet more and more in knowledge and in all judgment. That you may, in knowledge, yun pala, paglago sa kaalaman. Ang ating pag-ibig dapat ay nagmumula sa Diyos at nababase sa kasulatan. Kung paano iibig,
at paano i-apply ang pag-ibig ayon sa Biblia, ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, our guidance in whatsoever we do, especially in that of loving, is through the guidance of the Word. Kaya kung basahin natin ang 1 Corinto 13, yun, tinuturo kung ano ang pag-ibig. Yun ang ating ipanalangin. Ipanalangin at ipanalangin ang galaw ng ating pag-ibig ayon sa 1 Corinto 13. At yun, lalago tayo sa pag-ibig sa ayon sa 1 Corinto 13. Kaalaman at paghatol pagsagawa. Pangangailangan ng kapayapaan at katahimikan sa ating bayan. Yan ang pangsyam. Katahimikan at kapayapaan sa ating bayan. Ito ang isang mahalagang bagay na tungkulin ng iglesia. Tungkulin natin. Ay sa church ito 1 Thessalonians chapter 2. Tinuro na tayo'y manalangin bilang iglesia upang matahimik. Basahin natin ang 1 Thessalonica 2. At ito ang sinabi. Sapagkat kayo mismo basahin natin. 1 Timoteo pala. Hindi 1 Thessalonica. 1 Timoteo 2. Kamali tayo. 1 Timoteo 2. Tinatagubilin ko ito sa inyo. Una sa lahat, ang mga panghiling, panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat. Gawin para sa lahat ng tao. Para sa mga hari, para sa mga nasa otoridad, upang makapamuhay tayo ng isang matahimik at mapayapang buhay sa buong pagiging makadiyos at pagkamatapat. Dito pa naman tayo sa lugar na mapayapa, hindi naman tayo giyera. Ang ibig sabihin dito na sa lugar na tayo'y libre, makapamuhay tayong tama. Kasi maaring dito tayo sa Pilipinas, wala namang gera, pero parang gera ang ating buhay. Walang kapayapaan. Ang mga bahay, ang mga komunidad, nag-iinggitan, nag-aaway, ano pa mang mga kaguluhan. Yan dapat ay masawata sa pamamagitan ng panalangin upang makapamuhay tayo ng matahimik, lalo na ngayon. Grabe ang korupsyon sa ating bayan. Panalangin natin ito. Korupsyon daw sa mga baha, sa mga pagsagawa ng mga dam, mga kanal, ano pa mang bagay. Ang dami. Bilyon o trilyon ang ninanakaw. Panalangin natin na ang Diyos ay gagawa ng pagpapahayag at karunungan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, pangipahayag ang kasamaan ng bayan at magsisisi ang tao. Yun. Katahimikan sa ating bahay, katahimikan sa barangay, sa purok, katahimikan sa ating mga munisipyo, sa ating probensya, sa ating isla, sa ating buong Pilipinas at sa buong mundo. Yan. Sa mga hari, sa mga nasa otoridad. Panalangin ng mga pulis, ang mga sundalo, mga kasundaluhan, ang mga nasa otoridad, ating mga opisyal, ipanalangin sila. Bawat Sabat, ipinapanalangin ko sila sa aking pagpanalangin. Kaya kayo dapat diyan sa inyong panalangin sa church, dapat may nananalangin at ipanalangin ito. Ang katahimikan.
Katapusan, pangangailangan ng pagtupad ng ating tungkulin sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ito mga kapatid, ang Ebanghelyo ay kailangang ipahayag. Tungkulin natin at ipanalangin ito. Kasama sa ating mga panalangin bawat Martes dyan o kami dito at Miyerkules, laging manalangin ng katahimikan at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Tungkulin natin ito. Ang ating kaligtasan nga, sabi ni Pablo, ay nalalaman sa ating pagpapahayag. Tayo'y tumanggap ng Ebanghelyo at naligtas tayo, ating ipahayag. Yan ang ating ebidensya. Kaya ang ebidensya laging maghahayag, hindi mapuputol. Naghahayag pa ba tayo ng Ebanghelyo? Sa ating mga kapatid, sa ating mga kasama sa trabaho. Naghahayag tayo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamumuhay na malinis, tama, pagsasalita ng wasto. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, hindi na sila magsasabi sa inyong buhay, kundi nakikita nila kayo sa inyong pagsasalita, pagsagawa. Nahahayag ang Ebanghelyo. Ngunit si Pablo, ayon sa may 3 bagay na kanyang hinihiling sa panalangin. Sa pangalawang Tesalonica 2:3, sabi niya, upang may malayang pagpapahayag. Sapagkat maraming walang pananampalataya, maraming masamang tao. Malayang pagpapahayag. Maring hindi malaya sapagkat may mga taong umaayaw, may mga taong naghaharang, nanggugulo. Pangalawang Tesalonica 3:1. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Tingnan nga natin. Pangalawang Tesalonica 3. Sandali. Bilang wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang magkaroon ng malayang paglaganap ang salita ng Panginoon. At maluwalhati ito, maging tulad din naman sa inyo. Pangalawa, sabi niya, upang may kaligtasan mula sa mga masasamang tao. Sabi ng 2, upang mga ligtas nawa kami mula sa mga taong hindi makatwiran at masasama. Sapagkat lahat ng tao ay may pananampalataya. Marami daw na mga taong hindi makatwiran at masasama. Dapat sila hindi maghahari at sa panalangin ay makokontrol sila. Yun ang sabi. Kaya gawin ang panalangin. Sa ating mga prayer meeting, huwag kalimutan ang request ng mga ito. 10 ito na ating pinag-aralan, dapat sa ating mga prayer meeting alalahanin ang mga ito. Pangatlo at katapusan sa pangailangan ng pagtupad sa tungkulin, tapang at kakayanan sa pananalita. Sabi ng Efeso 6:19, humihiling si Pablo ng panalangin upang magkaroon siya ng tapang at kakayanan. Kasi maaari tayong mahiya. Maaari tayong maunahan ng ating nervyos. Diba? Hindi naman madali ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Panalangin natin na may kakayanan tayo, mabuksan ang ating bibig. Manalangin tayo sa bahay o doon sa trabaho. Lord, turuan mo ako magsalita sa taong ito. Turuan mo ako na magpahayag sa Ebanghelyo. Mag-aral ka sa Ebanghelyo uli at ipahayag mo sa Kanya. Yan. At bigyan tayo ng talino, karunungan sa ating pagpapahayag. Ito mga kapatid ang pangangailangan ng panalangin. Naway patatagin ng ating loob sa pagsagawa sa panalangin ng panalangin. Kaya ang sabi ng 1 Tesalonica 5:17, pray without ceasing. Manalangin kayo ng tuloy-tuloy.
tuloy sa ating mga pangailangan ng pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. Manalangin tayo tuloy na tayo ay magsisisi, malilinis sa ating mga kasalanan. Manalangin upang labanan ang tukso at matatag tayo. Pangailangan ng pag-iingat, iingatan tayo at iligtas kasamaan at mga panganib. Manalangin tayo upang bigyan tayo lagi ng karunungan, at lalo na sa karunungan sa salita ng Diyos, sa pag-unawa. Kaya sabi ng Biblia, nangailangan tayo ng mga kapahayagan, revelations, Efeso 1:15. Pangailangan ng gabay, patnubay, hindi maaring walang panalangin, wala tayong gabay. Napakadilim ng mundo at sanlibutan sa mga bagay-bagay na hindi natin alam magdesisyon, magsagawa. Ngailangan din ng gabay. Pang-anim, ngailangan tayong ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Pang-pito, ngailangan tayo ng gabay, patnubay ng Diyos sa ating buhay. Ngailangan tayo ng pag-ibig na tayo lalago, tayo'y lalakas sa ating pag-ibigan sa bahay, sa iglesia, sa mga kapatid. Pangailangan ng kapayapaan sa katahimikan ng ating bayan. Dahil magulo, lalo na sa mga giyera, nalangin tayo na titigil na ang giyera sa Israel, giyera sa Ukraine at Russia, giyera sa Myanmar. Ngayon, giyera naman daw sa Cambodia at sa Thailand, giyera sa Africa. Dalangin natin na titigil lahat ng giyera. At katapusan, pangailangan ng pagsalaysay, pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pang mabuksan ang ating bibig, upang matatag tayo, upang ilayo tayo sa mga matatamang tao, pang maging malaya ang pagpapahayag. Panginoon Diyos, kami nagpupuri sa inyong salita na aming pinakinggan. Palakasin niyo kami, tulungan na ang biyaya ng panalangin ay biyaya nga na aming isagawa. Wala kaming sariling kakayanan sa mga bagay na hindi namin saklaw ang anumang bagay. Ito ang inyong biyaya. Nagbigay kayo ng biyaya ng panalangin upang ibuhos nyo ang inyong mga pangako, ang aming mga mamanahin sa buhay na ito. Diyos, turuan nyo kaming tanggapin ang biyayang ito at isagawa araw-araw, bawat segundo. Hindi kami matitigil sa aming pagpapataas ng aming mga kaluluwa sa inyo, sa aming mga puso, na saan man kami, ano man ang ginagawa namin. Gawin mong kami mga taong puno sa paghahanap ng inyong presensya sa panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hanggang sa sunod mga kapatid, naway pinagpapala kayo sa ating mensahe. Hallelujah.